Pero hindi niya akalain na dito niya makikita na nakahiga ang nanay niya. Grabe ang lungkot na naramdaman ni Bukoy Koy. Hindi niya makita si Mami Kaylum niya dahil medyo mataas pero naaamoy niya na. Wala kami ibang ginawa dito kundi titigal lang si Mami Kaylum. Naiyak na namin lahat at nangako kami sa kanya na tanggap na namin. At dito kami nagulat ni Borikok nung pinasilip na namin si Bukoy Koy. Nung nakita na ni Bukoy Koy na wala ang nanay niya, bigla siya nagpumiglas kay Borikok. Nilalayo nga ni Borikok si Bukoy Koy dahil nga gustong alisin ni Bukoy Koy yung kumot. Pero hindi talaga maawat si Bukoy Koy at gusto talaga niyang lapitan ang nanay niya. Hindi siya makapaniwalang wala na si Mami Kaylum. Hindi talaga siya mapigilan at inamoy pa ang buong katawan ng nanay niya. Hindi ko alam kung ano yung nasa isip ni Bukoy Koy ng mga oras na yan. Pero sa nakikita namin hindi niya matanggap na nakahiga na dyan si Mami Kaylum. Buti na lang inapigilan namin siya at binaba na muna namin. Nagulat kami dahil pagbaba namin sa kanya bigla niyang tinabihan ang nanay niya. Ayaw niyang umalis at gusto niya katabi lang si Mami Kaylum. Tinatawag na namin siya nito dahil kailangan na namin umuwi. Pero ayaw niya talaga umuwi kaya naman nag-extend pa kami ng mga ilang minuto. Si Mami Kaylum ang dahilan kung bakit meron tayong Bukoy Koy ngayon. Kaya naman sobrang sakit sa part ni Bukoy Koy na mawala ng isang nanay. Gusto niya ulit magpabuhat kay Borikok nito dahil para makita niya nga si Mami Kaylum. Pero hindi na nga namin pinasilip ulit dahil ayaw niya nga bitawan si Mami Kaylum. Nakauwi na nga kami ng bahay at nagulat kami dahil nagtatago si Bukoy Koy. Nagtatago siya dyan sa basket at ayaw niya makipaglaro kala si Yanil. Kaya naman tinawag namin siya at nilalambing. Kinakausap namin siya nito at sinasabi namin na kinakailangan na magpahinga ni Mami Kaylum. So sobrang lungkot ni Bukoy Koy, ayaw niya nang kumain. Ganito pala sila kapag nalulungkot, kahit gutom na hindi talaga kakain.